Isang babae ang ibinenta bilang asawa, hindi sa lalaking mayaman, kundi sa lalaking nakakoma. Sa loob ng 1 taon, siya ang nag-alaga, siya ang nagbasa ng libro, siya ang humawak sa kamay ng lalaking hindi siya kilala. At doon nagkamali siya dahil pinahal niya ang taong hindi kayang magmahal ng pabalik. Pero nang magising ang lalaki, hindi thank you ang una niyang sinabi. Tinawag niya itong basura. At sa gabing yon, tinapon siya sa ulan. Mag-isa, buntis. Doon, namatay si Celine. Hindi ang katawan niya, kung hindi ang pagkatao niya. Dahil makalipas ang 5 taon, bumalik siya. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang prinsesa, isang CEO, isang babae na kayang pabagsakin ang imperyo ng lalaking sumira sa kanya. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 4 na batang henyo, mga batang kamukang kamuka ng lalaking tinanggi sila. At ngayon na nagkita silang muli, hindi na siyang babaeng umiiyak sa ulan. Siya na ang bagyo na gigiba sa mundo niya. Ang pangalan niya ay Celine Valderrama. Hindi kailangan ng mga anak ko ng amang mamamatay na, lalo na ang amang pumatay sa pagkatao ko. Sa edad na 20, ibinenta sa Celine Valderrama ng sariling tiyuhin para maging lucky charm na asawa ng isang lalaking nasa koma. Sa loob ng 1 taon, si Celine ang naging anino sa tabi ng kama ni Caspian Alonte. Siya ang nag-alaga, nagbabasa ng mga libro at naging taging saksi sa mahinang pagtibok ng puso nito. Minahal niyang lalaking hindi siya kayang kausapin. Sipin mo yun ha, nagmahal siya ng walang kasiguraduhan kung may babalik pa. Ngunit sa gabi ng pagising ni Caspian, hindi pasasalamat ang bumuluga kay Celine. Ang halimaw ng Alonte Empire ay nagising na may pusong bato. Ilang milyon ang kailangan mo para mawala sa paningin ko. Huwag mong gamitin ang mga batang yan para itali ako. Para sa akin, basurang lahat ng galing sa'yo. 1 taon ng sakripisyo, nabura sa isang iglap. Itinapon si Celine sa kalsada habang bumubuhos ang ulan. Buntis, walang pera at wasak ang puso. Sa gabing yon, namatay ang marupok na si Celine. Hindi literal na kamatayan, pero mas masakit pa doon. 5 taon nang lumipas, isang pribadong jet ang lumapag sa bansa. Bumaba ang isang babaeng binalot ng misteryo at kapangyarihan. Si Prinsesa Serafina von Hohenzollern, ang CEO ng Astral Global na kayang magpabagsak ng stock market sa isang pitik lang ng mga daliri. Hindi na siya yung babae na itinapon sa ulan. Siya na yung bagyong babalik. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang 4 na batang henyo na yumanig sa internet. Si Aries, ang 5-year-old hacker na kayang pasukin ang pinakamalakas na security sa mundo. Si Athena, ang munting reyna ng fashion na may milyong-milyong followers. Si Apollo, ang batang virtuoso na pinapalakpakan ng mga hari. At si Artemis, ang tahimik na strategist na may matang kasing talim ng kay Caspian. Hindi lang siya nagbalik, may dala siyang 4 na dahilan para gumuho ang mundo ng isang lalaki. Nang mag-cruise ang landas ni Caspian at Serafina sa isang marangyang gala, hindi makapaniwalang bilyonaryo. Ang babaeng tinawag ng basura ay ang prinsesa na kailangan niyang luhuran para maisalbang kanyang kumpanya. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang makita niyang 4 na batang kamukang kamukha niya. 4 na quadruplets na sabay-sabay na tumingin sa kanya nang may malamig na pagkamulat. Sino sila, Serafina? Nanginginig na tanong ni Caspian. Umiti ang prinsesa. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo. Silang mga bata na sinabihan mo na hindi kailanman magkakaroon ng ama. Oras na para magbayad, Mr. Alonte. Handa ka na bang makitang pagguho
ng imperyo mo sa kamay ng mga sarili mong anak. Eto yung sandali na hindi niya na matatakasan ang nakaraan. Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga alonte ay tila walang balak na tumigil. Kasing lamig ng hangin sa loob ng malawak na silid kung saan nakahiga ang tadhana ni Celine. Sa loob ng 1 taon, ang silid na ito ang naging mundo niya. Isang mundong amoy ng gamot, pormalin at kawalang pag-asa. Si Celine Valderrama ay 22 anyos lamang nang ibenta siya ng kanyang tiyuhin. Sa ilalim ng kasunduang nakasulat sa mamahaling papel, naging asawa siya ni Caspian Alonte, ang sleeping prince ng isang imperyo, ngunit hindi ito fairy tale. Si Caspian ay nasa koma, isang buhay na estatwa na tanging makina lamang ang nagpapatibok ng puso. Celine, punasan mo na siya, utos ni Doña Aurora, ang matapang na ina ni Caspian habang nakatayo sa pinto. Tandaan mo, narito ka lang dahil sa swerteng dala ng horoscope mo. Huwag kang mag-isip ng tunay ka ang Alonte. Opo, Donya, mahinang sagot ni Celine. Nang makaalis ang matanda, kinuha ni Celine ng maligamgam na tubig at malambot na tuwalya. Dahan-dahan niya pinunasan ang mga braso ni Caspian. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya naririnig nito, ay gabi-gabi siya na nakikipag-usap sa lalaki. Alam mo, Caspian, paborito ko yung ulan, bulong niya habang tinititigan ang matangos na ilong at mahabang pilik mata ng asawa. Noong bata ako, sinasabi ni Mama, ng bawat patak ng ulan ay hiling na natutupad. Ang hiling ko lang ngayon ay magising ka na kahit papalayasin mo ko pagkatapos. Basta makita lang kita na humihinga ng kusa. 1 taon ng sakripisyo, 1 taon na si Celine na nagbabasa ng dyaryo para sa kanya. Nagpapatugtog ng musika at humahawak sa malamig nitong kamay. Kapag natatakot siya sa dilim, hindi na malayo ni Celine sa gitna ng katahimikan ni Caspian, nahulog ang kanyang loob. Minahal niyang isang anino. Isang gabi habang nakasandal sa Celine sa gilid ng kama at nakatulog, dahil sa pagod ay naramdaman niyang isang kakaibang paggalaw. Isang mainit na palad ang humawak sa kanyang buhok. Mabaho. Isang paus na boses ang bumasag sa katahimikan. Napabalikwa si Celine. Ang kanyang puso'y tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Caspian? Caspian, gising ka na! Dahan-dahan na dumilat ang mga mata ni Caspian. Ang kulay abong mga mata nito na dati walang buhay ay tila nagniningas ngayon sa galit. Hindi pa sa salamat, hindi pagkilala, kundi matinding puot ang nakita ni Celine. Sino ka? Tanong ni Caspian, pilit na bumabangon kahit na nanginginig ang katawan. Ako si Celine. Asawa mo ko, nanginginig na sagot ng dalaga. Akmang lalapit siya para tulungan ito, ngunit mabilis siya itinulak ni Caspian. Asawa? Sa pagkakaalam ko, wala akong pinapakasalang katulong, sigaw ni Caspian. Ang kanyang boses ay parang kidlat na tumama sa puso ni Celine. Lumayas ka. Doña Aurora, bakit may basura na nakapasok sa kwarto ko? Caspian, makinig ka. Ako nag-aalaga sa'yo. Nag-alaga o nagabang na mamamatay ako para makuha ang kayamanan ko? Kutyang sabi ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri. Tumingin ka sa salamin, babae. Sa tingin mo ba, papato lang isang Caspian Alonte sa isang gaya mo na amoy probinsya at mukhang desperada? Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng mansyon kasama ang kanyang biyanan. Nakita ni Celine ang ngisi sa labi niyang Donya. Ngayong gising ng kanilang tagapagmana, wala na silang silbi sa Lucky Charm. Caspian, kailangan mong malaman. Hinawakan ni Celine ang kanyang tiyan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Buntis ako. Magkakaroon tayo ng anak. Natahimik ang buong silid. Tumingin si Caspian sa tiyan ni Celine at pagkatapos ay tumawa. Isang tawa na nakakapangilabot. Anak? Paano magkakaanak ang isang lalaki hindi nakakagalaw sa loob ng 1 taon? Lumapit si Caspian. Kahit nanghihina ay baka sa kapangyarihan sa kanyang boses. Sinong lalaki mo, Celine? Kaninong basura yan na gusto mong ipasa sa akin? Hindi, Caspian. Ikaw ang ama. May mga gabi na. Tumahimik ka, sigaw ni Caspian. Huwag mong dumihan ang pangalan ko. Guard!
Itapon ng babaeng yun sa labas. Ngayon din. At siguraduhin ninyo na hindi na siya makakaapak sa lupain ng mga alonte. Ang batang yan, kahit kailan hindi magkakaroon ng ama. Kinaladkad si Celine ng mga gwardya. Wala siyang sapin sa paa. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit. Itinapon siya sa gitna ng malakas na ulan. Sa labas ang matatayog na bakal na gate ng mansyon. Napasubsob si Celine sa putikan. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang humahagulhol. Ang ulan na dati paborito niya, ngayon ay naging saksi sa kanyang pinakamaitim na gabi. Caspian, bulong niya sa gitna ng ulan. Darating ang araw. Ihilingin mo na sana. Hindi mo na lang idinilat ang iyong mga mata. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Isang mahabang limousine na may plakang ginto ang huminto sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki na may suot na uniforme na isang royal butler ang bumaba at nagbukas ng payong para sa kanya. Prinsesa Serafina, wika ng matanda habang yumuyukod. Ang iyong lolo, ang Grand Duke, ay 5 taon ka nang hinahanap. Oras na para bumalik sa iyong tunay na kaharian. Tumingala si Celine. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Pinalitan ni isang matigas at malamig na determinasyon. Hinawakan niyang kamay ng butler at sumakay ng sasakyan nang hindi lumilingon sa mansyon. Namatay si Celine Valderrama sa gabing yon at isinilang ang isang prinsesa na may 4 na bagyong dala sa kanyang sinapupunan. 5 taon, para sa iba, ang 5 taon ay mabilis na lumilipas. Ngunit para kay Celine na ngayon ay kilala na bilang Prinsesa Serafina Von, ang bawat segundo na nakalipas ng 5 taon ay isang hakbang patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa loob ng isang marangyang private state sa labas ng London, hindi na bakas ang mahina at api-apihang Celine. Suot ang isang emerald green na silk robe, nakatayo sa harap ng malawak na bintana habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak sa malawak na hardin. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan kung bakit siya bumabangon mula sa putikan. Your Highness, ang mga bati tapos na sa kanilang mga tutor, ulat ng kanyang tapat na butler na si Hans. At gaya ng inaasahan, muling nakuha ni Ares ang pinakamataas na score sa cybersecurity exam sa edad na 5. Napangiti si Serafina. Ang kanyang mga anak ay hindi ordinaryo. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng talinong tila kinuha sa pinagsamang lakas ng kanilang mga magulang. Bagamat may gusto niyang isipin na sa kanya lang ang mga ito nagmana. Biglang bumukas ang pinto at 4 na maliliit na boses ang pumuno sa silid. Mommy! I hacked the school server again! Too easy? Sigaw ni Ares. Ang panganay, siya ang may pinakamatalas na tingin. Ang mga mata niya ay eksaktong kopya ng kay Caspian. Malamig at mapanganib, ngunit puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Ares, that's bad behavior! Saway ni Athena. Ang ikalawa, siya ang munting bersyon ni Serafina. Sa edad na 5, siya na ang muse ng mga sikat na fashion designer sa Europe. Hawak niyang isang sketchbook na puno ng mga design ng gown. But mommy, I finished your dress for the gala. Golden black para mukha kang Rina na handang pumatay. I wrote a song for you, mommy. Mahinahong sabi ni Apollo. Ang ikatlo, siya ang virtuoso, ang batang kayang magpaiyak ng tao gamit lang ang kanyang violin. It's called The Return. It sounds like thundering rain. At sa huli ang bunso na si Artemis, siyang pinakatahimik, laging may hawak na libro tungkol sa global economics. Lumapit siya kay Serafina at tinawakan ng kamay nito. Mommy, I checked the stock market of Alante Empire. They are losing 5% today. Is it time? Napatigil si Serafina. Tumingin siya sa 4 niyang anak. Sila ang bunga ng gabi na itinuri ni Caspian na basura. Hindi alam ng lalaking yon ang itinapon niyang biniyay naging 4 na higante na handang lumamon sa kanyang mundo. Yes, Artemis. Bulong ni Serafina. It's time. Kinuha niyang siyang envelope mula sa mesa. Naglalaman ito ng imbitasyon para sa golden anniversary ng Alonte Empire sa Pilipinas. Isang selebrasyon ng kanilang yaman at kapangyarihan. Pupunta tayo sa Pilipinas, babies. Sabi ni Serafina sa mga anak, makikipaglaro tayo sa isang lalaking akala'y siyang hari ng mundo. Ang badman ba, mommy? Tanong ni Ares, habang ang maliit niyang daliri ay mabilis na nagtatype sa kanyang tablet.
I already have his personal bank accounts. Gusto mo ba na gawin natin zero ang balance niya bago tayo lumapag? Wag na muna, Ares. Tawag ni Serafina. Gusto ko siyang makitang nakatayo sa tuktok bago ko siya itulak pababa. Gusto ko makitang mukha niya kapag nalaman niya na ang basurang itinapon niya ay ang mga batang hihilingan niya ng tawad. Humarap si Serafina sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at kulay abo. Ang kanyang aura ay puno ng otoridad. Wala na sa silin. Ang natitira ay ang prinsesang sisira sa bawat pangarap ni Caspian Alonte. Hans, ihanda ang private jet. Utos niya. At tawagan mo nga board members ng Astar Global. Sabihin mo sa kanila, ang CEO ay magpapakita na sa public sa gitna ng teritoryo ng mga Alonte. Ang Ninoy Aquino International Airport ay nabalot ng kakaibang tensyon ng isang private jet na may markang ginto at asul. Ang selyo ng pamilyang Hohenzollern ang lumapag sa private hangar. Hindi ito ordinaryong pagbisita. Ito ang pagbabalik ng misteryosong CEO ng Astar Global, ang kumpanyang bumibili ng mga naghihingalong korporasyon sa buong Asya. Sa loob ng VIP lounge, naghihintay si Caspian Alonte. Hindi siya naroroon para sumundo ng asawa, kundi para makuha ang atensyon ng Astar Global CEO, ang Alonte Empire. Bagamat malakas pa rin, ay nangangailangan ng bagong investor matapos ng ilang sabotahe sa kanilang mga shipping lines. Mga sabotahe na hindi niya alam ay gawa ng 5 taong gulang na si Ares. Sir, malapit na silang lumabas. Ulat ni Victor, ang personal assistant ni Caspian. Sinasabing ang CEO isang European princess. Mailap siya sa media, kaya itong unang pagkakataon na makikita siya sa Pilipinas. Inayos ni Caspian ang kanyang tuxedo. Ang kanyang muka ay mas lalong naging matigas sa loob ng 5 taon. Simula nang magising siya, mula sa coma at palayasin si Celine, naging mas malupit siya sa negosyo. Wala siyang pinagsisisihan, ngunit may mga gabi na hindi niya maipaliwanag kung bakit ang amoy ng sampagita. Ang paboritong pabango ni Celine ay tila sumasakal sa kanya sa panaginip. Bumukas ang malaking pinto ng hangar. Unang lumabas ang 8 security personnel na nakasuot ng itim. Kasunod nilang 4 na maliliit na bata na nakasuot ng coordinated designer outfits. Ang 2 lalaking naka-navy blue suit, habang ang 2 babae ay nakaputing coat at beret. Ang kanilang bawat takbang ay may otoridad na hindi pang bata. Napatitig si Caspian sa mga bata. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, lalo na nang tumingin sa kanyang panganay na si Ares. Ang mga mata ng bata ay parang tumitingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Sino mga batang yun? Bulong ni Caspian, ang kanyang puso'y nagsimulang tumibok ng mabilis. At pagkatapos lumabas siya. Ang babaeng binalot ng ginto at seda. Ang kanyang buhok ay nakaistilong bobcat. Ang kanyang mga labi ay kulay pulang-pula at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking sunglasses. Bawat hakbang ng kanyang estileto sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Prinsesa Serafina, tawag ng mga opisyal na naroroon habang yumuyukod. Huminto ang prinsesa sa tapat ni Caspian. Hindi siya yumuko, hindi siya ngumiti. Dahan-dahan niyang itinanggal ang kanyang salamin at doon ay humintong mundo ni Caspian. Ang mukhang yon, ang mga matang yon. Celine? Nautal si Caspian. Ang boses niyang dati ay puno ng otoridad ay biglang naging mahina. Ang imahe ng babaeng duguan at basa sa ulan, 5 taon nang nakakaraan, ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Isang mapait at eleganteng ngiti ang sumilay sa mga labi ng prinsesa. I'm sorry, Mr. Alonte. I think you have me mistaken for someone else. Hindi siya nagbalik para makipagbalikan. Nagbalik siya para maningil. I am Serafina von Hohenzollern, CEO of Astar Global. Hindi maari. Ikaw si Celine, ang asawa ko. Hahakbang sana si Caspian palapit ng biglang humarang si Ares sa harap ng kanyang ina. Tinignan ng bata si Caspian nang may matinding puot. Excuse me, mister, sabi ni Ares sa wikang Ingles. Ang boses ay malamig at mataas. Do not touch my mother. You are not on the guest list of people allowed to breathe near here. Napatulala si Caspian sa bata. Ang tapang nito, ang tindig nito, ay parang siya noong bata pa siya. Mommy, is this the man who's been begging for a meeting?
Tanong ni Artemis habang tinitignan si Caspian mula ulo hanggang paa na tila ba ito ay isang dumi sa daanan. He looks meteor. Artemis, be polite, saway ni Serafina. Bagamat bakas ang saya sa kanyang mga mata, tumingin siya ulit kay Caspian. Pasensya na, Mr. Alonte. Ang mga anak ko ay medyo mapili pagdating sa mga taong kinakausap nila, especially those they find unworthy. Anak? Bulong ni Caspian, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. 4, ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, Mr. Alonte, na meron akong appointment sa inyong kumpanya bukas ng umaga. Putol ni Serafina. Gusto ko makita kung gaano kalaki ang kanyang iluluhod ng Alonte Empire para sa isang pirasong pirma ko. See you tomorrow, stranger. Tinalikuran siya ni Serafina, kasunod ng 4 na quadruplets na sabay-sabay na lumingon kay Caspian bago tuluyang sumakay sa kanilang mahabang limousine. Si Ares ay lihim pang nag-dirty finger sa bintana. Isang bagay ni tinuro ni Hans bilang special greeting para sa mga kaaway. Naiwang tulala si Caspian sa gitna ng airport. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang 4 na batang yon, 4 na buhay na itinapon niya sa ulan. Victor, tawag ni Caspian, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. I-check mo lahat ng background ng prinsesa at ang mga batang yon. Kailangan kong malaman kung sino nga man nila. Sir, sagot ni Victor na may halong takot. Hindi na kailangan ng background check sa mga bata. Kahit bulag ay makikitang sila'y mga Alonte. Napaluhod si Caspian sa semento. Ang ulan na paborito ni Celine ay nagsimulang pumatak. Tila sinisingil na siya ng langit sa kanyang mga pagkakamali. Ang main boardroom ng Alonte Tower ay binalot ng katahimikan na tila ba hudyat ng isang paparating na bitay. Nakaupo ang lahat ng mga matatandang board members. Kabilang si Doña Aurora, hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Sa kabisera ng mesa ay si Caspian, ng mga mata ay nakapako sa pintuan, naghihintay sa babaeng naging multo ng kanyang nakaraan. Eksaktong 9:00 nang bumukas ang pinto. Pumasok si Serafina na tila isang rinang handang manakop. Sa pagkakataong ito, suot niyang isang power suit na kulay ginto. Sumisimbolo sa yaman na hindi na maabot ng mga Alonte. Ngunit ang mas kinagulat ng lahat ay ang pagsunod ng 4 na maliliit na bata na may kani-kaniyang dala na mga mini tablet. Magandang umaga mga Ginoo, wika ni Serafina habang naupo sa tapat ni Caspian. Hindi man lang siya tumingin kay Doña Aurora na halatang nanginginig sa takot. I believe you're all here to beg. Excuse me to ask for an investment. Prinsesa Serafina, panimula ng isang board member. Ang Astra Global ang tanging makakasagip sa aming mga shipping lines matapos ang sunod-sunod na system failure na nararanasan namin. Biglang tumawa ng mahina si Ares, ang pangalan ng quadruplets. System failure? That's what you call it? I call it poor security for a Medicorp company. Ares, quiet. Suway ni Serafina na may halong ngiti. My son is a bit of an expert in these things. Anyway, Caspian, or should I say, Mr. Alonte, bakit hindi ikaw ang magsalita? Kumbinsihin mo ko kung bakit ko dapat iligtas ang kumpanyang itinayo mo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Tumayo si Caspian. Ang kanyang mga mata ay nanonood kay Serafina. Celine, alam nating dalawa kung bakit ka narito. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Celine? Who is Celine? Tugon ni Serafina habang tinitingnan ng kanyang mga kuko. If you keep calling me by that name, the deal is off. I am a Hohenzollern. My blood is blue, Mr. Alonte. Hindi gaya ng iniisip mo na basura na itinapon mo sa ulanan. Mommy, look! Singit ni Artemis, ang bunsong strategist. Pinakita niya ang kanyang tablet sa lahat. I just bought 15% of Alonte stocks from the open market. They're so cheap. It's like buying a candy. Nagkagulo ang mga board members. Ano? Isang 5 taong gulang na batang bumili ng aming stocks? Sila bang mga anak ko? Nanginginig ang boses ni Caspian. Nilapitan niyang mga bata, ngunit sabay-sabay na tumayong mga tot lumayo sa kanya. Maliban kay Ares na nanatiling nakaupo at matalim ang tingin. The DNA results I hacked from the hospital's old database 5 years ago said you are the biological contributor, but my database says you are file not found under the category of father. Caspian, huwag kang maniwala sa kanila.
Sigaw ni Doña Aurora. Ang mga batang lansangan lang ang mga yan. Binihisan para lukuhin tayo. Tumingin si Serafina kay Doña Aurora. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para patahimikin ang matanda. Aurora, itago mong dumi ng iyong bibig. Kung hindi dahil sa swerteng dinala ko sa anak mo noong nasa coma siya, matagal na kayong pulubi. At ngayon, bibiling kong kumpanyang ito hindi para palaguin, kundi para gawing playground ng mga anak ko. Tumayo si Serafina at lumapit kay Caspian. Amoy sampagita pa rin siya, ang paboritong pabango ni Celine. Ngunit sa pagkakataong ito ay amoy ng isang panganib. I have a proposal, Caspian, bulong ni Serafina. Ibibigay ko ang investment na kailangan ninyo, pero sa isang kondisyon. Ano? Tanong ni Caspian. Luluhod ka sa harap ng 4 na batang ito. Turo ni Serafina sa mga quadruplets. Hihingi ka ng tahod sa bawat segundong wala silang amang kinikilala sa kanila. At pagkatapos, pipirma ka sa kasulatang wala kang karapatan sa kanila habang buhay. Ang kapalit nun, ang kaligtasan ng imperyo mo. Natahimik ang buong boardroom. Ang makapangyarihang Caspian na lonte, luluhod sa harap ng mga bata. Tumingin si Caspian kay Ares, Athena, Apollo at Artemis. Nakita niya sa mga mata ng mga batang sarili niyang determinasyon at ang sakit na idinulot niya. Pagkatapos, tinignan niya si Serafina, ang babaeng minahal niya sa paraang hindi niya aminin at ang babaeng sinaktan niya ng gusto. Gagawin ko, mahinang sabi ni Caspian. Caspian, no! Sigaw ni Doña Aurora. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, dahan-dahang itinuon ni Caspian ang kanyang mga tuhod sa sahig. Sa harap ng 4 na bata, ang hari ng Alonte Empire ay tuluyang bumagsak. Ang eksena sa boardroom ay mabilis na naging usap-usapan sa buong bansa. Ang luhod ni Caspian ay naging simbolo ng pagbagsak ng isang higante. Ngunit para kay Serafina, hindi sapat ang isang luhod para bayaran ang 5 taon ng pag-iisa at ang bawat patak ng ulan noong gabi na itinaboy siya. Matapos ang insidenteng yon, napilitan si Serafina na manatili sa Pilipinas para sa transisyon ng kumpanya. Pinili niyang tumira sa isang penthouse na pag-aari ng Astar Global, malayo sa mansyon ng mga Alonte. Hindi lang ito paghihiganti, ito ay hustisya. Isang hapon habang nag-iensayo si Apollo sa kanyang violin, biglang dumating si Caspian. Hindi siya nakasuot ng suit, naka-jeans lang ito at simpleng polo shirt. May dalang 4 na malalaking kahon ng mga laruan at gadgets. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Serafina habang nakasandal sa pinto ng veranda. Gusto ko lang makitang mga bata. Sagot ni Caspian. Ang kanyang boses ay wala ng dating na bagsik. Sa halip bakas ditong matinding pagkapahiya at pangungulila. Dinalan ko sila ng mga paborito nilang. You don't even know their favorites. Putol ni Serafina, lumapit siya tinignan ng mga kahon. Ares hates remote-controlled cars. He builds drones. Athena's doesn't play with dolls. She designs their clothes. Apollo only likes vintage instruments. At si Artemis, mas gusto niya ng shares of stocks kaysa sa jigsaw puzzles. Napayuko si Caspian. Kaya nga nandito ako. Gusto ko matuto. Gusto ko silang kilalanin. Biglang lumitaw ang 4 na bata sa likuran ni Serafina. Si Ares ay may hawak na tablet habang si Athena ay nakapamewang. Mister, we already told you, simula ni Ares. Your DNA contribution is acknowledged but your presence is unnecessary. Ares, saway ni Serafina, bagamat hindi ito seryoso. Hayaan niyo siya na magpaiwan. I want you to see how pathetic a man looks when he's trying to fix something he intentionally broke. Yan ang naging hudyat ng isang kakaibang setup. Pinayagan ni Serafina si Caspian na manatili ng 2 oras bawat hapon. Akala ni Caspian ay madali niyang makukuha ang loob ng mga bata gamit ang yaman, ngunit doon siya nagkamali. Isang hapon, sinubukan ni Caspian na turuan si Artemis na maglaro ng chess. This is the king, Artemis. Paliwanag ni Caspian. It's the most important piece. Tinignan siya ni Artemis ng diretso sa mata. No, father. In this game, the queen is the most powerful. And in our life, the queen is mommy. The king is just a piece that can't move properly without protection. Just like you when you were in a coma. Literal na napatigil ang mundo ni Caspian. Ang talim ng dila ng mga bata ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Habang nagmamasi si Serafina mula sa malayo, lumapit sa kanya si Athena. Mommy,
Bakit siya umiiyak sa banyo kanina? Is he weak? He's not weak, Athena. Sagot ni Serafina habang tinititigan si Caspian na ngayon ay tinutulungan si Apollo sa isang mahirap na nota. He's just realizing that the trash he threw away is the only treasure that could have saved his soul. Ngunit sa kabila ng bagsik ni Serafina, may isang gabi na nakita niya na nakatulog si Caspian sa carpet habang yakap ang mga drawing ni Athena. Doon sa isang saglit, nakita niyang lalaking minahal niya noong ito ay wala pang malay. Ang lalaking inalagaan niya ng buong puso. Mabilis niyang iwinaksi ang emosyon. Huwag ka magpapadala, Serafina. Bulong niya sa sarili. Ang sugat sa puso hindi gumagaling sa isang tulog lang sa carpet. Kinaumagahan, isang balitang yumanig sa kanila. Ang Galonte Empire ay muling sinasabotahe. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Ares ang may gawa. Isang anino mula sa nakaraan ni Caspian ang muling lumitaw para tapusin ang sinimula ni Serafina. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay nabasag nang biglang mag-red alert ang tablet ni Ares. Ang mga security cameras na tinanim niya sa buong palapag ay nagpapakita ng mga anino na mabilis na kumilos sa fire exit. Mommy, someone's bypassing our local encryption. This isn't a hacker. They're physically here, sigaw ni Ares. Hindi pa man nakakasagot si Serafina, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pinto. Pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng tactical gear. Hindi sila ordinaryong magnanakaw. Sila ay mga upahang mamamatay tao. Ang pakay nila, hindi yaman kundi ang pagkuha sa mga quadruplets para gipitin ang Astra Global at ang Galonte Empire. Protektahan yung mga bata, sigaw ni Serafina habang mabilis na hinihila si Athena at Apollo patungo sa silid na may panic room. Ngunit isang lalaki ang nakalapit kay Artemis. Bago pa man mahawakan ang salarin ng bata, isang mabilis na aninong humarang, si Caspian. Hindi nagdalawang isip si Caspian. Kahit na wala siyang armas, ginamit niya ang kanyang katawan para itulak ang lalaki palayo kay Artemis. Huwag mong hawakan ang anak ko, umuli Caspian. Isang matunog na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Caspian, sigaw ni Serafina. Tumamang balahibo ng bala sa balikat ni Caspian. Ngunit hindi siya tumigil. Sinuntok niya ang salarin at inagaw ang baril nito. Sa kabila ng dugo na dumadaloy sa kanyang braso, nanatili siyang nakatayo sa harap ng 4 na bata, isang padar ng laman at dugo na handang mamatay. Ares, activate the lockdown, utos ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi narinig ni Serafina sa loob ng 5 taon. Mabilis na pinindot ni Ares ang kanyang emergency override. Ang mga bakal na pinto'y bumagsak. Natrap ang mga salarin sa labas ng main suite habang ang mga security team ni Serafina ay paparating na. Nang tumahimik ang paligid, bumagsak si Caspian sa kanyang mga tuhod. Namumutla ang kanyang mukha at ang kanyang polo shirt ay basang-basa na ng pula. Father! Bulong ni Apollo. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa tuwang braso ni Caspian. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong father nang walang halong panunuya. Mabilis na lumapit si Serafina. Ang kanyang puso na dati parang yelo ay biglang nakaramdam ng matinding takot. Caspian, bakit mo ginawa yun? Sabi mo basura sila. Napatingala si Caspian kay Serafina. Ang mihinang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng sakit. Serafina, ang basurang sinasabi ko noon ay ang puso ko. Sila ang tanging bagay na tama sa buhay ko. Kung mamamatay man ako ngayon, sapat na sa akin na nailigtas ko sila kahit na isang beses lang. Dito na nagbagong lahat. Hindi sa salita, kundi sa aksyon. Sa unang pagkakataon, silang pinili niya. Pagkatapos no nawala ng mali si Caspian. Mommy, we need to save him, sabi ni Artemis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. He was a shield. He chose us over himself. Sa loob ng ambulansya, habang hawak ni Serafina ang malamig na kamay ni Caspian, isang katotohanan ang tumama sa kanya. Maari niyang bawiin ang lahat ng yaman. Maari niyang hiyain si Caspian sa harap ng mundo. Ngunit hindi niya mabubura ang katotohanan sa oras ng panganib. Ang lalaking ito ay naging ama na kailangan ng kanyang mga anak. Habang nasa ospital, lumabas ang resulta ng investigasyon ni Ares. Ang nag-utos ng pag-atake hindi si Marco o ang mga kalaban sa negosyo. Ang pirma sa likod ng transaksyon ay nanggaling sa isang asyenda sa probinsya. Ang asyenda ng mga Valderrama. Habang nasa loob ng intensive care unit si Caspian, ang paligid ng ospital ay nabalot ng mga itim na sasakyan.
Ang mga royal guards na mula pa sa Europa ay nakabantay sa bawat kanto. Sa loob ng isang pribadong suite, nakaharap si Serafina sa kanyang hologram screen. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa yelo. Malamig, matigas at wala ng bakas ng awa. Hans, tawag niya sa kanyang tapat na butler. I want the Valderrama Hacienda liquidated by dawn. Lahat ng kanilang ari-arian, lahat ng kanilang mga utang, bilihin ninyo. I want them to wake up tomorrow with nothing but the clothes on their backs. Masusunod, Your Highness, sagot ni Hans. Sa kabilang dako ng kwarto, ang apat na quadruplets ay hindi rin tumitigil. Si Ares ay mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Mommy, I found the hidden offshore accounts. Ginamit nilang pera mula sa pagbebenta sa'yo noon para mag-invest sa mga illegal casinos. I'm rerouting the funds to the Luz Piminda Foundation now. Good job, Ares. Tugon ni Serafina. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang Tia Elena at Tia Roberto. Ang mga taong nagtulak sa kanya sa impyerno 5 taon na nakakaraan. Mukhang silang mga basang sisiw, nanginginig sa takot dahil sa parsang sumugod sa kanilang pamamahay kanina. Shilin, Iha, nagkakamali ka. Wala kami kinalaman sa pag-atake sa mga bata. Pagmamakaawa ni Elena habang nagtatangkang lumapit. Tumayo si Serafina. Ang bawat takbang niya'y tila tunog ng hatol. The name is Serafina at huwag niyo nang subukang magsinungaling. Ang DNA ng mga attackers ay tumugma sa mga tauhan niyo sa asyenda. Akala niyo ba, ganun pa rin ako kahina gaya ng dati? Ito ba, ang ganti mo sa pagpapalaki namin sa'yo? Sigaw ni Roberto, pilit na nagmamatapang. Pagpapalaki? Natawa ng mapait si Serafina. Binili niyo kaligayahan ninyo kapalit ng buhay ko. Ngayon, kukunin ko lahat sa inyo kapalit ng takot na dinulot niyo sa mga anak ko. Security, kalad ko rin sila palabas. I don't want them breathing the same air as my children. Habang sinisigaw ng kanyang mga kamag-anak ang kanilang pagsisisi, dinalaw ni Serafina si Caspian sa ICU. Nakita niya nagising na ito, bagamat hirap pa rin na kumilos. Dahan-dahan na lumapit ang apat na bata. Si Athena ay may dalang isang maliit na sketch, habang si Apollo ay humabak sa dulo ng kumot ni Caspian. Father, mahinang tawag ni Artemis. The doctor said you're out of danger. Bakit mo ginawa yun? You could have died. Tumingin si Caspian sa mga anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina ang mga mata ni Caspian na puno ng luha. Because for 5 years, I was dead inside. Seeing you, protecting you, was the only time I felt like a real man. Patawarin niyo ako. Hindi ko hinihiling na tanggapin niyo ako kaagad. Basta hayaan niyo lang ako na protektahan kayo mula sa malayo. Naramdaman ni Serafina ang paglambot ng kanyang puso, ngunit mabilis na itong pinigilan. Lumapit siya kay Caspian at inayos ang kumot nito. Huwag kang mag-alala, Caspian, bulong ni Serafina. Wala na mga Valderrama. I finished them. Pero wag mong isipin na dahil niniligtas mo sila, ay tapos ng laro natin. You still owe me 5 years of pain. I'll give you a lifetime to pay it back, Serafina. Sagot ni Caspian. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Just don't leave again. Habang nagpapagaling si Caspian, hindi tumitigil ng mga daliri ni Ares. Gamit ang kanyang quantum processor, pinasok niya mga archive ng kumpanya ng Alonte 5 taon na nakalipas. Particular ng telemetry data na sasakyan na ginamit ni Caspian bago ito maaksidente at makoma. Mommy, look at this! Tawag ni Ares. Sa screen ng kanyang laptop, lumitaw ang isang diagnostic report. The brakes didn't fail. The car's computer was remotely hijacked at ang IP address na ginamit para sa sabotage. Napahinto si Serafina. Tinitigan niyang address. Valderrama Tech. Hindi makapaniwala si Serafina. Ang kanyang pamilya hindi lamang siya benenta kay Caspian. Sila rin na nagtangkang pumatay dito upang makuhang insurance at ang yaman ng mga Alonte sa sandaling mamatay ang asawa niya. Ang planong Lucky Marriage ay isang setup para maging tagapagmana sa silid at makuha ng mga Valderrama ang kontrol. Ibig sabihin, bulong ni Serafina, Caspian was framed to hate me. Pumasok si Serafina sa kwarto ni Caspian sa ospital. Sa pagkakataong ito, wala nang kanyang suot na sunglasses. Ang kanyang tingin ay puno ng komplikadong emosyon. Caspian, panimula niya. Bakit mo ko tinakwil nung gabi na magising ka? Bakit mo sinabi na ginamit lang kita?
Napabuntong hininga si Caspian, bakas ng sakit sa kanyang mukha habang pilit na sumasandal sa unan. Bago ako mawala ng malay sa aksidente, nakatanggap ako ng mensahe. Isang recording mo. O, akala ko'y sa'yo. Sinasabi mo dun na, hintayin lang nang mamatay ako para makuha mong lahat ng shares ng Alonte. Pagkagising ko, mukha ni Roberto Valderrama ang nakita ko. Sabi niya, ikaw ang nagutos na i-off ang life support ko. Nalumo si Serafina. Naniwala ka sa kanila? Nasa gitna ako ng trauma, Serafina. Galit ako. Takot at punong-puno ng laso ng isip ko. May hinang sabi ni Caspian. Pero nung itinaboy kita sa ulan, nung makita ko mga mata mo, doon ko nalaman na nagkamali ako. Sinubukan kitang hanapin kinabukasan pero sabi ni Doña Aurora, tumakas ka na raw kasamang pera ng kumpanya. I was a fool. I let my pride blind me. Biglang pumasok si Atina at Apollo sa silid, may dalang mga prutas. Nakita nila ang seryosong usapan ng kanilang mga magulang. Mommy, is he crying? Tanong ni Atina habang tinitignan ang namumuong luha sa mga mata ni Caspian. Lumapit si Apollo at nilapag ang kanyang maliit na kamay sa kamay ni Caspian. Our tita sis, you're a victim too. Ara said we should hate the grandparents more than you. Hindi na napigilan ni Caspian ang humagulhol. Hinilan niyang dalawang bata sa isang mahigpit na yakap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Serafina ng pader ng puot na itinayo niya sa loob ng 5 taon ni nagsisimulang gumuho. Serafina, tawag ni Caspian sa gitna ng pag-iyak. I don't deserve you or these children, pero kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, gagamitin ko natitirang buhay ko para pabagsakin ang lahat ng nanakit sa'yo, kasama ng sarili ko. Gumiti si Serafina, ngunit may halong pait. Ang mga Valderrama'y wala na, Caspian, pero may isa pang natitira. Ang taong nagudyok sa kanila na gawin ito, ang taong ayaw ako na maging tunay na Alonte. Sino? Tanong ni Caspian. Tumingin si Serafina sa pintuan ng ICU kung saan nakatayo si Doña Aurora na kanina pa nakikinig at ngayon ay namumutla sa takot. Ang sarili mong ina, Caspian, malamig na sabi ni Serafina. Ang Doña na nagbabayad sa mga Valderrama para siraing tayo dahil ayaw niya na makuha ng isang babaeng lansangan ang kontrol sa kumpanya mo. Natahimik ang buong silid. Ang tunay na kalaban na hindi na sa labas, nasa loob mismo ng pamilyang Alonte. Sa loob ng Grand Ballroom ng Alonte Plaza, nagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa para sa annual charity gala. Ngunit sa likod ng mga ngitit mamahaling alahas, may isang tensyon hindi maipaliwanag. Si Doña Aurora ay nakatayo sa gitna ng entablado. Taas noon ay pinagmamalaki ang kanyang katapatan sa kumpanya habang wala si Caspian. Ang Alonte Empire ay nanatiling matatag sa ilalim ng aking gabay, deklara ng Donya sa harap ng mga reporters. Ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Ang malaking LED screen sa likod niya ay hindi na nagpakita ng mga chart ng kumpanya. Sa halip isang video ang lumitaw, isang high definition na kuha mula sa isang tagong security camera, 5 taon na ang nakalipas. Lights, camera, and action! Bulong ni Ares mula sa control booth sa itaas, habang mabilis na nagtatype sa kanyang mechanical keyboard. Sa screen, nakita ng lahat si Doña Aurora na may kausap ng isang lalaki, si Roberto Valderrama. Siguraduhin mo na hindi na magigising si Caspian. At ang babaeng yan, kapag nakuha na natin ang lagda niya, itapon niyo siya sa kalsada. Hindi kailangan ng pamilyang ito ng dugong basura. Saad ng boses si Doña Aurora sa video. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong hall. Namula ang Donya, ang kanyang baso ng champagne na nahulog at nabasag sa sahig. Hindi totoo yan! AI generated lang ang mga videong yan! Sigaw ni Doña Aurora. Pilit na naghahanap ng kakampi. Biglang bumukas ang spotlight sa gawing kaliwa ng tablado. Doon ay nakatayong 4 na quadruplets. Si Artemis ay may hawak ng isang tumpok ng mga dokumento, habang si Athena ay nakasuot ng isang mini tuxedo na tila isang maliit na abogado. Lola, panimula ni Artemis, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Digital footprints don't lie. Ang perang binayad mo sa mga Valderrama para isabotahe ang sasakyan ni Father ay nagaling sa Alonte Educational Fund. Ninakawan mong kumpanya para pumatay na sarili mong kadugo. At hetong metadata ng recording, singit ni Athena habang ipinapakita ang kanyang tablet sa mga kamera. Hindi to AI,
It's an authentic raw file from your own hidden vault na nakrack ni Ares sa loob lang ng 3 minuto. Sinong mga batang ito? Hiyaw ni Donya sa desperasyon. Kami? Lumabas si Apollo mula sa likuran, bitbit ang kanyang violin. Kami ang basura na sinasabi mo nun. Kami ang mga anak na itinapon niyo kasama ng aming ina. Eksaktong bumukas ang gitnang pinto. Pumasok si Serafina at Caspian. Nakasakay si Caspian sa isang wheelchair na itinutulak ni Serafina. Ngunit ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa nung bago siya makoma. Mommy! Tawag ni Ares mula sa speakers ng hall. The evidence has been uploaded to the National Bureau of Investigation and the Securities and Exchange Commission. The police are the main entrance. Lumapit si Caspian sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang muka. Tanging matinding pagkadismaya. Mother, I survived the crash. I survived the coma. And I survived your lies. Pero ang Alonte Empire, hindi ito mabubuhay sa ilalim ng isang kriminal. Caspian anak, ginawa ko lang yun para sa atin. Pagmamakaawa ni Aurora. No, singit ni Serafina habang tinitignan ng matanda na may malamig na tagumpay. Ginawa mo yun para sa kapangyarihan. Ngayong gabi, ang Astra Global ay opisyal nang kinuhang lahat ng iyong personal assets bilang pambayad sa mga pinsalang dinulot mo. You are no longer a Donya. You are just a prisoner. Minsan, hindi tao ang kalaban, kundi kasinungalingan. Ang kapangyarihang tinayo sa kasinungalingan, hindi talaga tumatagal. Pumasok ang mga pulis at pinarangkot ang mga kamay ni Donya Aurora sa gitna ng maraming flash ng kamera. Ang reyna ng kadiliman ay tuluyan ng bumagsak. Nang mailabas ang Donya, humarap si Caspian sa publiko. Hinawakan niyang kamay ni Serafina, tinawag ang 4 na bata na lumapit sa kanila. Sa loob ng 5 taon, naghari ang kasinungalingan. Deklara ni Caspian, ngayong gabi, nais kong ipakalala ang tunay na pamilyang Alonte. My wife, Princess Serafina, and our 4 children. Silang simula ng bagong yugto ng kumpanyang ito. Sa likod ng entablado, habang nagkakagulo pa rin ng media, tinignan ni Serafina si Caspian. Pag mong isipin na dahil natalo ng Donya, ay tapos na tayo. Marami ka pang kailangang patunayan sa mga bata. Ngumiti si Caspian, isang tunay at tapat na ngiti. I have my whole life to do that, Serafina. Kahit na maging household lang ako ng isang prinsesa, ayos na sa akin. Matapos ang iskandalo sa gala, opisyal na nagsimulang operasyon na tinawag ni Ares na Project Parent Trap 2.0 dahil ayaw pa ring payagan ni Serafina na matulog si Caspian sa loob ng penthouse. Gumawa ang mga quadruplets ng isang listahan ng mga kondisyon bago tuluyang mapatawad ang kanilang ama. Father, hetong date protocol, seryosong pahayag ni Artemis habang inaabot ang isang tablet kay Caspian. Kung gusto mong makasama si Mommy sa isang dinner, kailangang pumasang itinerary mo sa aming 4. Binasa ni Caspian ang listahan at napalunok. Security clearance. Dapat inasweep na ni Ares ang restaurant laban sa mga paparazzi at bugs. Wardrobe chick. Si Athena mamimili na suot ni Caspian. Ayaw niya ng medicure fashion. Musical ambience. Si Apollong pipili ng playlist para hindi boring. Ang gabi, curfew dapat nasabay na si Mommy bago mag-alas 10. Gagawin ko lahat yan. Determinadong sabi ni Caspian. Nang sumapit ang gabi ng date, hindi makapaniwala si Serafina nang makita si Caspian sa labas ng kanyang pinto. Suot ni Caspian ng isang custom-tailored midnight blue suit na pinili ni Athena. May hawak itong kumpol ng mga ligaw na bulaklak. Hindi mamahaling rosas, kundi mga paboritong bulaklak ni Serafina noong bata pa siya. Ang mga batang nagplano nito, Serafina, nakangiting sabi ni Caspian. I am just the driver for tonight. Dinala ni Caspian si Serafina sa isang pribadong yate na nakadaong sa Manila Bay. Ang buong deck ay pinalibutan ng mga fairy lights habang kumakain ng background music na pinili ni Apollo. Isang malambing na tugtog ng violin ay nagbigay ng kakaibang antig sa puso ni Serafina. Alam mo, Caspian, hindi ko akalain na darating tayo sa ganito, may hinang sabi ni Serafina habang nakatingin sa malayo. 5 taon ako na nangarap na saktan ka, pero ngayon nakikita kita na pinahihirapan ng mga anak mo. Parang sapat na yon. Natawa si Caspian. Seryoso silang mga bata. Si Ares, binalaan ako na kung paiyakin kita ulit, ihak niyang pacemaker ko pagtanda ko. Natawa rin si Serafina, isang tunay na tawa na matagal nang hindi narinig ni Caspian.
Sa sandaling yon ang imahe ng prinsesa at ng bilyonaryo naglaho. Ang natira ay ang 2 tao na minsang pinaglayo ng tadhana at ngayon ay pilit na pinagdidikit ng kanilang mga anak. Si Rafina, seryosong tawag ni Caspian, hinawakan niyang kamay ng dalaga. Hindi ko mabubura ang gabi ng ulan. Pero simula ngayong gabi, gusto kong ako ang magiging payo mo sa bawat ulan na darating. I don't want to be just a biological father. I want to be the man you choose to love again. Hihilig sana si Serafina sa balikat ni Caspian nang biglang may tumunog na walkie-talkie sa bulsa ni Caspian. Target acquired. Father, you're leaning too close. Maintain a 5-inch distance as per rule number 5. Boses ni Ares mula sa speaker. Napatingalang dalawa sa langit, doon, isang malit na drone na may night vision camera ang umaligid sa itaas ng yate. Ares, ibigay mo sa amin ng kahit na 10 minuto lang, sigaw ni Caspian sa drone. Negative, Father. Curfew is in 15 minutes. Start the engine now, sagot naman ni Artemis. Napailing na lang si Serafina habang tumatawa. Mukhang may hirapan ka sa panunuyo sa akin, Caspian. Meron kang 4 na malilit na gwardya na hindi tumatanggap ng suhol. It's okay, sagot ni Caspian habang hinalikan ng likod ng palad ni Serafina. I have a lifetime to negotiate with them. Ang kalmado tahimik na penthouse ni na Serafina ay biglang naging parang isang military headquarters. Dumating ang balitang lumapag na sa bansa ang personal na Boeing 747 ng Grand Duke Friedrich von Hohenzollern. Ang lolo ni Serafina, ang lalaki nagligtas sa kanya mula sa putikan at naglukluk sa kanya sa trono ng Europa, ay nandito na para kilalanin ang lalaking naging sanhi ng luha ng kanyang paboritong apo. Father, you look pale? Puna ni Artemis habang pinagmamasdan si Caspian na kanina pa hindi mapakali sa pag-aayos ng kanyang korbata. Artemis, ang lolo niya hindi lang basta duke. He's a man who can erase the company from the map with one phone call. Sagot ni Caspian na halatang pinapawisan ng malapot. Don't worry, bulong ni Ares habang may kinakalikot sa kanyang tablet. I already disabled the facial recognition of the Duke's guards in the lobby. But I can't disable his temper. Good luck, Daddy! Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ni isang classic charcoal suit at may hawak na tungkod na yari sa ivory. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapayanig sa paligid kasunod niyang 2 haning na mga royal guards. Lolo, masayang bati ni Serafina at lumapit para humalik sa pisngi ng matanda. My Serafina, ang boses ng Grand Duke ay malalim at puno ng otoridad. And my 4 little terrors. Agad na yumukod ang 4 na bata. Kahit ang matitigas, ang loob na sina Ares at Artemis ay tiklop sa harap ng kanilang Lolo Friedrich. Matapos batiin ng pamilya, ibinaling ng Duke ang kanyang matatalas na mata kay Caspian. So, ani Friedrich, habang tinititigan si Caspian mula ulo hanggang paa. This is the trash thrower. Napalunok si Caspian pero hindi siya umiwas ng tingin. Your Highness, I am Caspian Nalonte. I know I don't deserve a second of your time, but I am here to prove that I am a changed man. A changed man? Tumawa na nakakapangilabot ang Duke. I have heard that story 1,000 times. Tell me, Mr. Alonte, why should I not take my granddaughter and my great-grandchildren back to Germany tonight and make sure you never see them again? Because if you do that, Your Highness, matapang na sagot ni Caspian, hahabulin ko kayo sa bawat sulok ng mundo. I have lost 5 years. I will not lost another second. Natahimik ang buong penthouse. Nagkatinginan sina Serafina at ang mga bata. Ang Grand Duke ay dahan-dahang lumapit kay Caspian hanggang sa magkatapat ng kanilang mga muka. Hans, get the chessboard, sigaw ng Duke. I want to see if this boy has a brain or just a mouth. Sa loob ng 3 oras, naglaban ng 2 sa chess. Hindi ito ordinaryong laro. Bawat galaw ng piyesa ay may kasamang matatalim na tanong tungkol sa negosyo, moralidad at katapatan. Habang naglalaro, sinubukan ng Duke na hiyain si Caspian, ngunit nanatiling kalmado ang bilyonaryo. Nang matapos ang laro, draw ang resulta. Isang pambihirang pagkakataon dahil ang Duke ay isang grandmaster. You are persistent. Pag-amin ni Friedrich habang sinasandal ang likod sa upuan.
At nakita ko kung paano ka tinitingnan ng mga bata. Hindi sila marunong magsinungaling. Tumingin ng kay Serafina. Serafina, iha, ang lalaking ito ay may diferensya. Pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyong mamatay para sa'yo. If you choose to give him a chance, I will support you. But if he makes you cry again, nilabas ng Grand Duke ang isang maliit na remote control. I have a satellite orbiting this country. Aras helped me calibrate it. One push of a button and the Alonti Tower becomes the parking lot. Napangiti si Serafina at niyakap ang kanyang lolo. Thank you, lolo. Pagkaalis ng Duke para magpahinga sa hotel, naupo si Caspian sa sahig. Pagod na pagod, lumapit sa kanyang 4 na bata at sabay-sabay siyang tinapik sa balikat. Good job, Daddy! Sabi ni Apollo. You didn't cry in front of the great Viking. Actually, singit ni Athena, he's still officially under probation. Bukas, may test pa tayo for household chores. Napailing na lang si Caspian habang nakatingin kay Serafina. I think I prefer the board of directors kaysa sa pamilya mo, Serafina. But I wouldn't trade this for anything. Sa gitna ng unti-unting pag-aayos ng kanilang pamilya, isang panibagong bagyong sumulpot, isang mitya na nakaraan, ang muling nagliyab ng lumabas sa balita, ang isang maling akusasyon laban sa Aster Global. May nagpakalat na mga dokumentong nagsasabing ang pondo ng kumpanya ni Serafina ay galing sa money laundering. Mommy, this is a sophisticated deep fake trial, ulat ni Ares habang seryosong nakatingin sa kanyang monitor. Masyadong malinis ang pagkakagawa. Kung hindi ito mapuputol, babagsak ang reputasyon mo sa Europa at posibleng bawiin ng Grand Duke ang iyong royal titles. Nalaman ni Caspian na nasa likod nito ay mga natitirang kaalyado ni Doña Aurora na gustong gantihan si Serafina. Ang tanging paraan para malinis ang pangalan ni Serafina ay kung may isang malaking isda na amin sa kasalanan at magpapakita ng ebidensya ng Alonti Empire ang nagmamanipula ng mga dokumentong yon, hindi ang Astra Global. Kailangan nilang makakita ng salarin, Serafina. May hinang sabi ni Caspian habang nakatayo sila sa balkonahe. Anong ibig mo sabihin, Caspian? Aras can find the real culprit, sagot ni Serafina, bakas ang pag-aalala sa mukha. Hindi sapat ang paghahanap sa salarin. Kailangan ng mabilis na resolusyon para hindi madamay ang mga bata at ang pangalan ng Hohenzollern. Seryosong sabi ni Caspian. I will take the fall. Sasabihin kong akong gumawa nun nang nasa coma pa ako. Bilang bahagi ng isang secret project na nag-backfire. Are you crazy? Gulat na tanong ni Serafina. Kapag ginawa mo yan, mawawala sa'yo Alonte Empire. Magiging bankrupt ka at posibleng makulong. Gumiti si Caspian, isang ngiti na puno ng kapayapaan. 5 years ago, pinotektahan kong pera ko at tinapon kong pamilya ko. Ngayon, itatapon kong pera ko para protektahan ang pamilya ko. Serafina, I am a billionaire. I can always make a money. Pero ang pagkakataon na maging ama sa 4 na henyong yan at maging asawa mo, that is once in a lifetime. Kinabukasan, sa isang live friends conference, ginulat ni Caspian ang buong mundo. Inako niyang lahat ng pananagutan. Sa isang iglap, bumagsak ang stocks ng Alonte Empire. Ang mga ari-arian niya ay na-freeze at ang kanyang pangalan ay naging paksa ng kutyang pampubliko. Dati, pinili niyang pera kaysa pamilya. Ngayon, kabaliktaran na. Minsan, ang pagiging wala sa mundo, simula ng pagiging totoong kompleto sa buhay. Nang bumalik si Caspian sa penthouse, ngayon wala na siyang kotse. Wala ng bodyguards at pitpit na lang isang bag ng damit. Sinalubong siya ng 4 na quadruplets sa pinto. Father, tawag ni Artemis. You are officially broke. My calculation shows you have exactly 0 pesos in your personal savings account. I know, Artemis. Tawa ni Caspian habang kinakamot ang ulo. Baka kailangan nyo ng bagong driver or hardinero. Biglang lumapit si Ares at pinakita ang kanyang tablet. Hindi ka magiging driver, Dad. Bago mo pirmahan ang confession mo, I already moved your intellectual properties and minor patents to a shell company owned by us, the Quad Alonti Tech. Technically, you're not broke. You're just working for us now. And I bought you this, sabi ni Athena habang inaabot ang isang simpleng t-shirt na may print na World's Best Ex-Billionaire Dad. Para hindi ka mukhang mediocre kahit na wala ka ng suit.
Napaiyak si Caspian sa tuwa habang yakap ang apat niyang anak. Sa likuran nila, nakatayo si Serafina, may hawak ni isang baso ng wine at nakangiti. You passed the ultimate test, Caspian, sabi ni Serafina. Hindi ka na bilyonaryo, pero sa tingin ko, mas mukha kang tao ngayon. Does this mean I can sleep on the couch tonight? Biro ni Caspian. No, sagot ni Serafina habang lumalapit at hinawakan ng korbata nito. You can sleep in the master's bedroom, but only because the kid said the couch is too small for a hero. Ang dalampasigan ng isang pribadong isla sa Palawan ay naging saksi sa isang kaganapan na tila kinuha ng isang panaginip. Ang buong paligid ay nababalutan ng puting orchids at ang mga ilaw na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ngunit, hindi itong tipikal na ingranding kasal ng mga bilyonaryo. Ito ay kasal ng pagbabalik at pagpapatawad. Sa dulo ng altar, nakatayo si Caspian Alonte. Wala ng kanyang bilyong-bilyong piso, ngunit ang kanyang tindig ay mas matikas pa kaysa noong hawak niyang buong Alonte Empire. Sa kanyang tabi ay ang apat na quadruplets na nakasuot ng mga puting tuxedos at gowns na dinisign mismo ni Athena. Dad, stop sweating! Ours already jump all the satellites. No one can ruin this day! Bulong ni Artemis habang inaayos ang kurbata ng kanyang ama. Nang magsimulang tumugtog ang violin ni Apollo, isang original na composition ng pinamagatang The Return of the Queen, bumukas ang malalaking pintuan na gawa sa mga bulaklak. Doon ay lumitaw si Serafina, suot niyang isang gown na gawa sa European lace na may libo-libong kristal. Ang kanyang belo ay mahabang-mahaba na hinawakan ng mga royal guards ng Grand Duke. Ngunit ang pinakamagandang palamuti sa kanya ay ang kanyang ngiti, isang ngiting wala ng pait, tanging pag-ibig na lamang. Nang makarating siya sa harap ni Caspian, kinuha nitong kanyang kamay. Ang lamig ng hangin sa dagat ay tila napalitan ng init ng kanilang pagtititigan. 5 years ago, pinakasalan kita dahil sa isang transaksyon simula ni Caspian. Ang kanyang boses ay nanginig sa emosyon. Ngayon, pinakasalan kita dahil ikaw ang buhay ko, Celine. Serafina, o ano man ang itawag nila sa'yo. Para sa akin, ikaw ang himalang hindi ko akalain na hihilingin ko. I promise to be the man our children deserve and the husband you've always prayed for. Naluha si Serafina. Caspian, tinapon mong mundo mo para sa amin. Ngayon, binibigay ko sa iyong mundo ko. Hinding-hindi na tayo muling maghihiwalay. I now pronounce you husband and wife. Wika ng Grand Duke Frederick na siyang mismong nag-officiate ng kasal. Sa ilalim na pagsabog ng mga puting fireworks na may hugas na 4 na malilit na bituin at isang malaking korona, pinagsaluhan nila ang isang halik na nagtapos sa lahat ng kanilang paghihirap. Sa wakas, pinili na rin nila ang isa't isa. Isang taon nang lumipas. Sa loob ng bagong tayong Alonte, Hohenzollern Global Institute, isang paaralan para sa mga batang henyong pinapatakbo ni Serafina at Caspian, nagkakagulong mga reporters. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap para sa unang anniversary ng muling pagbangon ng kanilang pamilya. Habang nagbibigay ng interview si Caspian, biglang tumunog ang lahat ng phone ng mga reporters. Isang push notification mula sa isang hindi kilalang source. The Quadalonte Tech has a special announcement. Ang sabi sa screen, lumabas ang 4 na quadruplets sa entablado. Si Ares ay may hawak ng isang holographic projector. Today, we are not just celebrating an anniversary, ani Ares na may nakakalokong ngiti. We are announcing a new board member of our company. Ipinakita sa hologram ng isang ultrasound image. 2 maliliit na tuldok ang nakikita. Wait, 2? Gulat na tanong ni Caspian habang napapatingin sa tiyan ni Serafina. Yes, Daddy, tawa ni Athena. Calculation shows we are having twins. I already designed their baby suits, black and gold. Nagkagulo ang media. Ang dating bilyonaryong tinapon, ang kanyang asawa hindi lang pala nagkaroon ng 4 na henyo, kundi madaragdagan pa ng 2 anghel. Niyakap ni Caspian si Serafina nang napakahigpit sa harap ng buong mundo. Serafina, twins, sigurado ka ba nakakayanin pa natin ang 6 na gaya nila? Ngumiti si Serafina at hinalikan si Caspian. Kaya natin ang lahat, basta't magkakasama tayo. From 4, naging 6, parang kulang pa daw ang gulo.
Habang papalubog ang araw, ang pamilyang Galonte Hohenzollern ay naglakad palayo sa mga kamera. Hawak-hawak ang mga kamay ng kanilang 4 na anak. Ang kwento na itinapong asawa na nagbalik bilang reyna at nagtapos hindi lang sa yaman kundi sa isang tahanan na puno ng ingay, talino at higit sa lahat, pag-ibig na walang. Sa huli, hindi pera ang nananalo. Hindi rin kapangyarihan, kung hindi ang pagpili na magbago. Si Celine, hindi siya bumalik para lang gumanti. Bumalik siya para mabawi ang sarili niya. At si Caspian, hindi siya nagpatawad dahil humingi siya ng tawad. Kung hindi dahil pinatunayan niya. Araw-araw na kaya niya magbago. Minsan sa buhay, hindi sapat ang sorry. Kailangan mong ipakita na hindi na yung taong nanakit noon. At minsan din, ang pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Hindi dahil deserve ng taong nanakit, kundi dahil deserve mo ang gumaan ng puso mo. Dahil ang totoong lakas, hindi sa paghihiganti, nasa kakayahang maghilom at magsimulang muli. Kung ikaw ang nasa lugar ni Celine, kaibigan, magpapatawad ka ba o aalis ka na lang?